Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello there, Popo and Bea. At syempre, hi na rin sa mga solid kamorkada noon hanggang ngayon. Ilang beses na akong nag-attempt na sumulat sa Dear MOR. Kaya lang, palagi akong nauunahan ng takot sa mga bardagulan sa comment section. Pero feeling ko, marami akong may inspire kapag narinig ninyo ang kwento ko. My name is Patricia. Pero Pat na lang ang itawag niyo sa akin. I'm 28 years old at isang businesswoman. As in legit, mahilig at magaling ako sa business. Marunong akong humawak, magpatakbo at magpalago ng pera. A little info about me, Popo and Bea. Isa akong tinatawag nilang strong, independent woman. Seryoso. Pero alam niyo ba na hindi lahat ng strong, independent woman ay may glamorous na pinaguhugutan? Ako kasi masasabi kong napilitan akong maging strong and independent nung bata pa lamang ako. Second family kasi kami ng tatay ko, Popoy at Bea. As in, legal na kasal ang papa ko sa iba at may mga naunang anak siya. But for some reason, hindi ganoon ka-dramatic ang sitwasyon nila ni Mama. Ang chika kasi sa akin was parang friends na lang si Papa at yung legal wife niya. Pero dahil may mga negosyo sila together, hindi pa muna magawang makipaghiwalay ni Papa sa asawa niya para tuluyan ng makasama ang mama ko. To cut the long story short, civil ang lahat. Pero syempre may mga boundaries and limitations pa rin na nakaset para maiwasan ang kahit anong gulo. Lalo na nung lumalaki na nga ako. Syempre, lumalaki na rin ang gastos para sa pag-aaral ko. Lalo na nga nung college na ako. There were moments na tandang-tanda ko kung paano ko maramdaman yung mga boundaries and limitations ko pagdating sa sarili kong tatay. Malapit na maluto tong ulam mo. Ay, sige. Teka. Mama, susundo ba ako ni Papa? Hindi na Hiniram kasi yung sasakyan niya nung panganay niyang anak para bumili ng mga lutuin sa barbecue party ninyo mamaya. Mag-taxi ka na lang daw, sabi ng papa mo. Babayaran na lang daw niya pagdating mo doon. Okay, sige po. Walang problema. Pero nak, huwag mo nang singilin ng papa mo, ha? Nako, andun ang mga kapatid mo. Yes, Ma. Akong bahala. Tingin nga ng suot mo. Bagay ba, Ma? Ito yung pantalon na binili natin sa ukay last week. Yan ba yun? Gumanda, no? Medyo binabad ko ng ilang oras sa labada eh. Puro alikabok naman kasi pala. Maganda. Pero sana yung rubber shoes mo na lang nilabahan mo rin. White dapat yan pero ang daming dumi. Pwede na po yan. Linggo-linggo ko na lang nilalabhan tong rubber shoes ko eh. Baka matanggal na yung dikit. Di bale, sa next sweldo ko bibilhan kita. Kay Papa na lang ako papabili. Ay, oo nga pala, bawal. Basta, behave ka na lang muna dun sa bahay ng papa mo, ha? Huwag kang mamasyal kung saan. Huwag ka ring hahawak dun sa mga gamit nila, lalo na yung mga vase o kaya anuman. Yes, Ma. Alam ko na po yan. Linggo-linggo na lang eh. Ay, ewan ko ba. Palagi na lang akong kinakabahan at hindi mapakali sa tuwing pupunta ka sa bahay ng tatay mo at nung asawa niya. Ma, huwag kang mag-alala. Kaya ko na po ang sarili ko. Mababait naman po sila. Talaga? Joke! Si Kuya Emma lang ang mabait doon tsaka si Papa. Yung asawa ni Papa, si Tita Mila, sakto lang. Di naman niya ako tinatarayan pero hindi rin siya kasing kulit ni Kuya Eman.
Ang iwasan mo yung panganay. Si Ate Mika? Sabi mo nung nakaraan, yun ang hindi talaga kumakausap sa'yo, di ba? Hindi nakikipagkwentuhan pero binibeso-beso naman ako. Ganun na rin yun. Ay. O sige na, halika na. Mag-abang na tayo ng taxi, baka malate ka pa. Ma, nga pala, pwede ko ba i-remind kay Papa yung tuition ko? Sa Tuesday na kasi yung deadline nun eh. Ay, sige. Pero pasimple lang ha. As in, make sure wala sa mga kapatid mo ang makakarinig, lalo na yung asawa ng papa mo. Kuya, eto po bayad oh. Sakto na po yan. Thank you po. Sige ho. Okay, game. Ay, may doorbell nga pala sila. Hello, Patricia! Kuya Eman! Pasok. Sakto. Nag-uumpisa na tayo maghanda para sa lunch. Ay, sige po. Namiss kita, kid. Ako rin po. Namiss kita pero pasensya na ha. Kailangan muna kitang iwan dito sa Ate Mika mo dahil wala akong alam sa ulam natin eh. Mika, eto na si Pato. Hi po, Ate Mika. Upo ka dyan. Balatan mo tong mga carrots tsaka patatas. Ay wow, agad-agad. Walang bati-bati. Ikaw, Eman, yung pinapabili ko sa yung uling nasa na. Ay, oo nga pala. Sige. Alis muna ako, Pat ha. Sige, kuya. Ingat. Ganda ng pants mo ah. Po? Yung pantalon mo maganda. Thank you po. Mahal yan. Hindi naman po kasi... Si Dad may bili? Po? Naku, hindi po. Si Mama ko po. Yung ganyan kamahal? Hindi po. Sa okay lang po namin to binili. Original po, pero yun nga po, sa okay lang. Okay. Buti naman. Kasi ako, never naman ako binilhan ni Papa ng mga ganyan kamamahalin. Saan ulit kayo nakatira? Nagre-rent po kami ng apartment sa May Pasig. Magkano rent nyo? Hindi ko po sure eh. Hindi mo alam? Parang mga 12,000 po ata. Sino nagbabayad? Si Mama ko po. Talaga? Opo, may work po si Mama. Nasa sales and marketing po siya ng sikat na beauty brand po. Oo, parang nakwento nga ni Papa. Paano ka pala nag-aaral? Po? Tuition mo? Ano pong tuition ko? Sino nagbabayad? Si Mama ko rin po. Talaga ba? Laki naman ang sweldo ng mama mo. Half scholar po kasi ako, so hindi po ganun kalaki yung tuition ko. Okay. Sabi mo eh. Pasensya ka na ha. Po? I just want to make sure kasi napatas lang tayo. Well, dapat nga hindi tayo patas eh. We should have and get more than you do kasi kami yung legal family. Pero sa bagay, not your fault. Basta alagaan natin dad natin ha. Huwag natin hahayaang ma-take advantage siya in any way. Mahirap na kasi sa panahon ngayon na mahirap ang buhay. Naglipa na ang mga manggagamit, yung mga mahilig man lamang ng kapwa. Let's protect kung anong meron tayo. Opo, sige po. Anyway, isasalang ko na tong sibuyas. Dalian mo sa patatas at carrots. Okay, ate. Ay, grabe. Busog na busog ako. Buti naman, Dad. Kami ni Pat ang naghanda niyan. Aba, very good. Mama mo nga pala, Mika. Nasa sala. Nasa phone ata si Lola. Anong pangimagis natin? Man, kunin mo yung cake sa ref. O ba't ako? Ikaw na lang kaya. Kita mo nang nililigpit ko na tong mga plato natin eh. Ako na lang po. Hindi. Ganito na lang. Pat, ikaw dito sa mga plato.
Ate Mika, ikaw sa cake. Tapos ako kukuha ko ng mga platito. O ano, game? O tara, let's. Ewan ko sa'yo. Lika na, ate. Anak, Pa, kamustang mama mo? okay naman pa. Maganda pa rin. Oo naman. Pa, Oh, yung pang tuition ko. oo, nakahanda. Magkano ulit? 15K pa rin ba? Yes pa, half scholar pa rin ako. Good, good. Mamaya lalagay ko na lang sa bag mo. Iwan mo yung bag mo dun sa upuan malapit sa hagdan, ha? Sige pa. Tapos, buksan mo na rin yung zipper para mabilis. Okay pa, copy. Shh, parating na si Ate Mika. Okay, okay. Popoy at Bea, ganun ang setup ng family namin. Welcome akong pumunta sa legal family ni Dad every weekend or kung may special occasion. Pero si Papa naman patagong pinupuntahan si Mama ko kapag may pagkakataon. Pagdating naman sa sustento, medyo pahirapan. Hindi pa pwedeng dumaan sa bangko ang mga sustento ni Dad para sa amin. Kasi may access ang legal wife ni Dad sa mga bank accounts niya. Mahirap nang matrace nang wala sa oras. Kaya cash palagi ang transaction namin ni Dad. Parang ganun kasi yung kondisyon ng legal family. Tanggap nila nangyari, tanggap nila ako, oo. Basta ba hindi ako makikihati sa pera nila. Kumbaga, kailangan patunayan namin ni Mama na hindi siya gold digger. Kaya sila nagkaroon ng relasyon ni Dad. Pero syempre, bilang isang ama, pinilit talaga ni Dad na siya ang magpaaral sa akin. Kahit na palihim. Habang si Mama naman ay pinalaki ako na huwag palaging umasa kay Dad. Dapat daw patunayan namin sa legal family na mahal namin si Dad bilang siya at hindi dahil sa pera niya. Which is somehow unfair kasi alam kong nagmamahalan naman talaga ang mga magulang ko. Pero it's the price they had to pay for having an affair. So long story short, nakapagtapos na nga ako sa pag-aaral, Popoy at Bea. Yung tuition kay Dad, pero yung iba kong panggastos like allowance, mga kailangan bilhin sa school, ay kay Mama naman. Pati yung gastos sa pang-araw-araw at sa mga bills, lahat yun si Mama ang may sagot. Kaya na-inspire talaga ako sa Mama ko. Never siyang umasa lang kay Dad. She really showed na oo, may ginawa siyang pagkakamali, pero it doesn't mean na isa siyang masamang tao. At lalong hindi siya masamang ina. She can take care of herself and me. At nakuha ko yung pag-uugali na yun ni Mama. Medyo i-level up mo lang ng konti. Meaning, tumatak talaga sa isip ko na I have to prove myself. Nagkataon naman na nahook ako, Popoy at Bea, sa pagkakaroon ng sariling business. Nag-aaral pa lang ako, mahilig na ako magbenta ng kung ano-ano sa mga classmates ko. From hair accessories to stationaries, at minsan may pamerienda pa. And believe it or not, ang daming nagsigayahan sa akin. Pero iba pa rin ang selling powers ko, of course. Ang pagpupursigi ko. Gaya halimbawa, nung una naming itinayo ni Mama ang pangarap niyang kainan o student cafe. Ang dami-daming aberya ang dumating sa landas namin. Ano kayang bet kong pabango? Body spray o baby cologne? Parang mainit today. Baby cologne na lang. Pat, Yes, Ma? papasok ka na sa trabaho? Opo, Ma. Magpapabango na lang ako tas aalis na ako. Bakit, Ma? Ano kasi, may problema kasi tayo. Ano yun, Ma? Naalala mo yung pinareserve natin pwesto malapit sa school mo? Oo. Sa weekend natin kikitain yung may-ari nun, di ba? Kasi nak, tumawag siya. Meron kasing gustong kumuha ng pwesto tapos willing daw magbayad ngayon din mismo. Ay, hala siya. Hindi naman pwede yun. Nauna tayo magpa-reserve. Yun na nga
Nagpa-reserve tayo pero hindi pa naman tayo nagda-down. Nagpa-reserve lang tayo sa tawag pero wala daw tayong nauumpisahan. Ano ba namang klaseng may-ari yan? Porke may pera na? Nagkalimutan na, ganon? Sa weekend pa nga natin siya kikitain para magbayad ng down. Hindi siya makaantay. Kaya nga tumawag sa atin anak Kasi kilala yata niya yung ready nang magbayad. Naku. Ayoko ng ganyan tao. Hayaan mo na, Ma. Magsama silang dalawa. If I know, gusto lang magkapera nung may-ari agad kaya ginagawang panakot pa yung kakilala niya. Wag ako. So paano? Hayaan na lang natin yung pwesto. Oo, Ma. Ayoko ng ganong landlord, no, mukhang pera. Okay, sige. Tatawagan ko. Ay. Sure ka na? Bakit, Ma? Bakit parang dismayado ka? Hindi naman. Teka, gusto mo talaga yung pwesto? Well, nakakapanghinayang lang kasi. Mabenta talaga yung pwesto na yun Yung dating umuupa doon, nagsarado lang kasi nag-migrate na sa US. Isipin mo, maliit na kainan lang yung nandun pero nagawa nilang makapag-migrate sa ibang bansa. So, sayang lang. Ang laking potential sana nung pwesto na yun. Baka lang kasi hindi na tayo makahanap ng ganong klaseng lugar. Eto, Ma, tatanungin kita. Sigurado ka na ba na gusto mo yung lugar na yon? Kasi kung oo, ilalaban ko talaga. Gagawin ko talaga ng paraan. To be honest, anak, oo, gusto ko. At nakaplano na kasi lahat ng gagawin ko kapag pwede na tayong mag-ayos ng lugar. Okay. Kung gano'n naman pala, sige, Ma. I'll handle this. Tawagan mo yung may-ari, sabihin mo pupunta tayo doon sa pwesto ngayon din. As in mga 12 noon, darating tayo doon. May pasok ka, di ba? Magli-leave na ako. Okay lang yun. Marami pa akong leave credits. Paano pala? Sa Friday pa natin makukumpleto yung down payment, di ba? Pakikiusapan na lang muna natin. Well, Ma, kung pera ang labanan, di pera din dapat ang sandata natin. Paano? Sa Friday pa yung... Sa mga ganitong pagkakataon masusukat kung tama ka ng mga kinuhang ninong at ninang ko. Ang bahal naman. 25,000 talaga? Agad-agad. Nang, ibabalik ko naman Kailangan lang namin mabuo yung down payment ngayon or else makukuha ng iba yung pinareserve naming pwesto. Wait lang ha. Hindi ko kasi sure kung may 25,000 ako. Ninang, wag ako. Alam kong pakalat-kalat lang yung pera sa kwarto mo. Nagagawa mo ngang bigyan ng allowance yung jowa mo tapos ako na inaanak mo, hindi mo mapagbigyan. Huy, grabe ka. Ako pa na umuutang lang at marunong naman magbalik ng pera. Nak, baka kasi kailanganin ni Enzo ng pere. Ibabalik ko naman po sa Friday, Nang. Ang kuripot sa inaanak ha, porke hindi ako pogi, ganon. Hirap na hirap maglabas ng pera. Hoist, walang ganon Updated ako sa'yo tuwing Pasko. Kailan yung huli? Nung grade 6 ako. Tagal-tagal na nun Nina nga, nagbago ka na. Pag sa lalaki, ang luwag-luwag ng bulsa mo. Huwag din ng panty. Char. Oo na. Sige na. Teka, antay mo ako. Kukunin ko lang. Basta, balik mo, lablab You never know. Kailan kakailanganin ng mga boylet ko nagdatong. Yes, Ninang. Alang-alang sa ikaliligaya ng tahong mo, pagpasok ng sweldo ko, wiwidrohin ko kaagad para sa'yo. Love it! Sige. Wait lang. Eto na. Kukunin ko na. Ma, dalian maglakad. Eto na. Nak, huwag ka namang masyadong hot na hot. Kalmahan mo lang. Ay, kalmado ako, Ma. I'm okay. I'm good. I'm okay. I'm good ka dyan. Mamaya baka makipagtarayan ka pa Halika na, Ma. Wala na masyadong maraming chika. Eto na tayo. Sino yung kausap na may-ari? Yan ba yung kumpetensya natin? Ata. Excuse me.
Hi. Hi, Sir Carl. Uy, hello! Naku, Patricia, pasensya ka na ha. Sorry talaga sa abala, nakakahiya naman. Pero willing kasi talaga tong isa na magbayad agad para sa pwesto. Eto nga ayaw pang umalis. Kung ano-anong pinagsasasabi, hindi ko na nga iintindihan. Etong kisame, pwede naman siguro ipatanggal yung plywood, no? Gusto ko kasi sana yung parang industrial ang dating. Expose yung mga tubo, pero pipinturahan pa syempre. Excuse me. Yes. Hi. Hello. Oh, ano kasi, my name is Pat. Hello. Sherwin. Sir Sherwin, mawalang galang na ho, ano? I'm sure nasabi na sa inyo ni Sir Carl na may nauna na dito sa pwesto. Yes. But the problem is, hindi pa naman kasi nakakapag-settle ng down payment, so pwede pa... Well, kanina siguro, oo. Pero ngayon kasi, masasettle na yung down payment. Sorry? Ako ho kasi yung unang nagpa-reserve dito sa place. Ikaw pala yun. Yes. Well, supposedly sa weekend pa namin isasettle yung mga payment, but due to the emergency situation brought by you, di sige, isasettle ko na today. Ay, ganon? Oo I decided to settle it right away kasi ayoko na ng stress. Ayoko nang natithreaten yung hold ko sa napakagandang location na to. Alam nyo na sa panahon ngayon, ang dami mga wala ng palabra de honor, yung pera-pera na lang minsan, ganon. Kaya para maging official na at mawala na yung mga gusto ng, mga agaw, I came here right away na. Nako, Miss Pat. I apologize. I mean, hindi ko naman intensyon na agawan yung kung sino. I'm just, shooting my shot. Alam mo na. Right. So, anyway, I hope everything is clear na. Sir Carl, pwede na ba nating isettle yung down payment and other paperworks? Para naman hindi na rin masayang yung oras ni Sir Sherwin because I'm sure marami pa siyang pwedeng mapuntahan bukod dito sa lugar ko. Tama po, no, Sir Sherwin? Yeah, you're right. Again, I'm very sorry for intruding. No worries, Sir Sherwin. I can protect naman the things I have and ought to have. Thank you. So yeah, nakuha namin ni Mama yung pwesto, Popoy and Bea. At nagawa nga ng mama ko na makapagpatayo ng maliit lang na student cafe. At nangyari yon dahil mataas ang pride ko at ayokong magpatalo at magpaapi. Ginawan ko talaga ng paraan para lang matalo ang kalaban. Pagkatapos noon, nagkaroon ako ng drive, Popoy at Bea, na magsipag sa trabaho para makapagpatayo ulit ng isa pang business. Pangarap ko kasi na mag-business ng mag-business. Yung hindi ko na kailangan pa magtrabaho. Although masaya ako sa trabaho sa sales and marketing na gaya din ng trabaho ni Mama. Pero sa kumpanya naman ako ng isang clothing brand. At hindi nyo na itatanong, Popoy at Bea, I may be very busy with my career pero hindi rin naman ako papahuli pagdating sa love life. Nagagawa ko pa rin namang makipag-date. First boyfriend ko si Louie. 23 ako noon pero nag-break din kami dahil nga LDR. Sunod ko naman naging boyfriend si Donnie. Nag-break kami kasi feeling niya wala na raw akong time para sa kanya. After Donnie, medyo mahaba-haba ang panahong nabakante ako. At nung panahong bakante ako, isang lalaki ang umaaligid sa akin. Itago na lamang natin siya sa pangalang Ralph. Itatago ko ang tunay niyang pangalan, Popoy at Bea, dahil hindi niya deserve ang recognition. Isang linggo na lang malalaman na natin kung ililibre mo ako ng Palawan. Woohoo! Palawan? Kailan nangyari yun, Tinting? Nanay ko nga hindi ko pa nadadala sa Palawan. Ito naman? Charot! Nagbabaka sakali lang na maisipan mo.
Oh, that's great idea. Anyway, galing kasi ako sa meeting with the bosses at narinig ko na pinag-uusapan nila kung sino yung bet nilang i-promote, i-upgrade, i-akyat to the next leveling, ganun. Anong sabi? Well, syempre hindi ko narinig lahat, pero narinig ko yung name mo at yung name ni Ralph. Hayaan mo sila. Pakikita naman nila sa performance kung sino ang deserving. Pero alam mo ba, andito ako para magsumbong. Sumbong? Nang? Alam mo tong tarantadong Ralph na to? Narinig ko kanina sa pantry kung ano-anong kagaguhan ang pinagsasabi about you. Gaya ng? Huwag mo nang alamin. Sobrang bad trip lang. Baka masuntok mo pa yung monitor mo pag narinig mo. Gusto ko yung pupunta ka dito para magsumbong pero hindi naman kompleto ang detalye. Ano nga? Ano naman pinagsasabi ng igiterong yun? Sige, ichichika ko. Pero promise mo sa akin, wala kang gagawin. Ha? Ano naman tingin mo sa akin? War freak? Hindi. Pero, ang lala kasi talaga, Mars. Go na. Ano nga kasi? Eto ka na nga. So, nagkakapi sila ng mga katsokrakan niya sa pantry. Topic din nila yung promotion. Tapos, ang gago, sabi pa naman, eto yung saktong pagkakasabi Pag si Patricia na-promote, isa lang ibig sabihin yan. May nasarapan na boss sa kanya sa kama. Sabay tawa ng malakas ang gago! Hindi na ako nagugulat. Ganyan ang galawan ng isang talunan. True. Alam mo, don't worry. Wala namang naniniwala sa kanya. Kilala ka naman ng halos lahat ng tao dito. Kung meron mang papatol sa paninira niya sa'yo, makatulad lang din niyang inggitero. Grabe. Parang mapapataksi ako nito Sarado na yung MRT. Tagal naman ang elevator. Patricia! Hey! Uwi ka na? Diyos me, kung minamalas ka nga naman. Nag-aantay ka ng elevator? Hindi, ng Pasko. Ha? I'm just kidding. Sabay na tayo. Sure. Nag-dinner ka na ba? Yeah, kanina pa. Coffee. Gusto mo na coffee? Hindi ako umiinom ng kape sa gabi. Tsaka, meron akong alam na... I hate these. Ayoko na mga inuming lasang dahon. Okay. Noted. Noted? Anong noted? Bakit noted? Wala lang. For future reference. For future reference. Huwag kang mag-alala. No need. Wala naman akong balak tumanggap ng inumin o pagkain mula sa'yo. Excuse me? You heard me. Wow. Teka, don't tell me dahil ba sa promotion to? Alam mo, grabe ka naman, Patricia. Porke parehas tayong candidate sinusungita mo na ako ng ganyan. Di ba trabaho lang tayo, walang personalan? Pero bakit parang dinidibdib mo masyado yung pagiging magkakompetensya natin? Kala ko pa naman healthy competition na meron tayo. Tapos sabay ganyan. Pinagsasabi mo, ang daming kinuda. Feeling mo I see you as a threat? As a competitor? Excuse me, hindi tayo magka-level. Ano ka mo? Una sa lahat, huwag kang mag-feeling magkaribal tayo. Kasi sinama ka lang naman sa list ng candidates for the sake na may choices sa mga boss. Pangalawa, hindi kita sinusungitan. Hindi lang ako galing mong makipagplastikan. Kanina lang ang dami-dami mong sinasabi tungkol sa akin. Tapos ngayon, kung makayaya ka, parang akala mo, friends tayo? Yun ba? Teka, yung sa pantry ba to? Uy, bakit? May iba ka pang lugar na pinaghasikan ng chismis tungkol sa akin? I mean, paano mo nalaman yun? Nilipad ng hangin yung mabantot mong bunganga. Ano ka ba naman, Patricia? Wala lang yung... Katuwaan lang kami ng mga kasama natin sa office. Ikaw naman masyado mo naman sineryoso. Biruan lang yun. So, nagkakatuwaan kayo at my expense? Hindi. Ang akin lang. Kami-kami lang naman yun nila Enteng tsaka John Mark. Puro kayo lalaki? Andun din si Romina. Ano ka ba? Kami-kami lang talaga. Okay. Sige.
Okay, look. I'm sorry, pero hindi ako nagpapakalat ng chismis, okay? Katuwaan lang yung usapan namin na yun. Joke lang. Sure. Seryoso nga. As a matter of fact, hindi ko magagawang siraan ka or what. Kasi I admire you. I admire how hardworking you are. Actually, hindi ka lang masyadong competitive. I would really love for us to, get to know each other. Ha? Okay, didiretsoy na kita. I admire you. I like you. And feeling ko, if we give it a chance, maybe we'd actually work it out. Kasi parehas tayo ng goal sa buhay. Parehas tayong magaling sa ginagawa natin. Go-getter ka nga. And we have so many things in common. Gaya ng... Utang na loob, Ralph. Tantanan mo ko sa mga pagganyan mo. I don't like you. As a potential boyfriend and as a person. Naalibadbaran ako pag nakikita kita. Napaka-loser mo kaya. Ano? Loser? Trabaho mo, pinagawa mo sa mas lower sa'yo. Pero yung credit, kiniklaim mo. Dinuduktor mo yung mga detalye ng evaluation mo. Sip-sip ka pa sa supervisor natin. Take note, sa supervisor natin galing yon. At higit sa lahat, inggitero ka. Kala mo hindi ko alam na ilang beses mong sinubukang isabotage yung gawa ko? Ay, Patricia. Iba na yan, ha? Point is, masyadong mataas ang pride ko para pumatol sa taong naiinggit sa akin. So wag ka na mag-attempt. Hindi tayo bagay. I'm up there, and you are down here. Seryoso ka ba, Patricia? Very. Alam mo, grabe ka na, Patricia. Wala akong pake if nasaktan ka sa sinabi ko. Ayun ang elevator. Una na ako, ah. Huwag ka nang sumabay sa akin. I'm done being nice to you. Hindi mo naman deserve. Popoy at Bea, deserve ni Ralph ang mga sinabi ko. Harsh man, pero tama lang sa kanya yun. Kasi naman, siya yung klase ng lalaki na daig pa ang babae sa pangangalap at pagkakalat ng chismis. Si Ralph din yung klase ng lalaki na pumapatol sa babae pagdating sa mga awayan o misunderstandings. Pwedeng makikipagsagutan siya sa'yo or madalas niyang gawin ay yung isabotage ang trabaho mo. Iga-gaslight ka at ide-degrade ang pagkababae mo. He is manipulative at pinipili lang niya yung mga taong itatrato niya na may respeto. At kung feeling niya matatakot ako sa kanya, pues, nagkakamali siya. Dahil kahit ano pang pananabotahe ang gawin niya, my work, my career history can speak for me. Kaya needless to say, ako ang na-promote. Popoy at Bea, at this point, I can say na ako yung tipo ng babae na malakas ang personality. Palaban, hindi magpapaapi, but at the same time, ay grounded pa rin naman. I can carry and protect myself without losing respect para sa ibang tao. Pwera lang sa mga katulad ni Ralph na makalat at walang ibang ginawa kundi ang subukan kang hilahin pababa. Wala akong pake sa mga ganong klaseng tao. Well, sorry na lang talaga siya. I'm a woman with a mission and vision. At alam nyo naman ang babae kapag ka in the zone, walang makakapigil kahit na ano at kahit na sino. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Wala kong pake. Popoy at Bea, sa mga sumunod na buwan, I've been really blessed sa business at sa career ko. Okay yung sales ng student cafe ni Mama at nagagawa na nga naming pagplanuhang gumawa ng isa pang business. However, I may be lucky when it comes to my career pero aaminin ko medyo matumal ang kalakaran pagdating sa love life. Hindi dahil sa walang dumarating o walang umaali-aligid, I do go out on constant dates. At karamihan ay mga lalaki na nasa same world as me. Mga lalaking nasa corporate world din. Meron siyang bank manager, meron ding position sa PSP, merong abogado, at meron ding isang restaurant owner.
Pero for some reason, hindi ko magawang mag-establish ng spark o matinding connection sa kahit na sino sa kanila. Sweet naman sila, Popoy at Bea. Caring, gentlemen, generous, pero wala lang talagang spark eh. Hindi naman ako nababother masyado kasi bata pa naman ako. I'm in my 20s pa lang naman, pero gusto ko sanang ma-enjoy kahit papaano ang buhay pag-ibig. Kasabay ng pag-enjoy ko sa buhay career woman. Andito na ba tayo? Ito na ba yung bahay ng pinsan mo? Yes, ma. Baba ka na. Kuya, ito po yung bayad, oh. Huwag na yung sukle. Ay, thank you, ma'am. Have a nice day po, ha? Okay lang ba itsura ko, anak? Ay, of course naman, ma. Pinapamper nga kita kahapon, eh. Bumata ka ng 1 taon. Gaga to. Halika na nga, pumasok na tayo. Tita, hi! It's Patricia! Oh, ayan na pala yung pinsan mo eh. Ate Ami! Oh my God, buti nakarating kayo. Happy birthday, Ate Ami! Thank you. Tara, pasok sa loob. Kain na kayo. Namiss kita, Pat! Namiss din kita, tita. Pero lagi naman kasi tayo nagchichismisan sa FB eh. Tara, let's na sa loob. Ang daming food. Parang abot hanggang Pasko. Nako, hindi kami nag-breakfast para lang sa birthday mo. Ay, very good, tita. Ay nga pala, dito ba kayo natutulog? Dito na please, para mahaba-haba naman yung time natin. Si Pat, tanungin mo. Pat, Depende, sige. May inuman ba mamayang gabi? isi-set ko. Kung mag-overnight kayo. Oh, yun pala eh. Yes! Wow, Ami. Parang buong barangay nandito ah. Ay, ewan ko ba kay mama kung maka-invite? Nag-GM ata sa buong ang kanyang ginawa. Ay, teka, gusto mo ba ng juice? Oo, please. Sige. Cake? Gusto mo pa ng cake? Naku, wag na. Nakadalawang slice na ako. Uwe, so? Carry na yun. Okay, sige. Juice na lang. EJ! Juice naman, oh. Yes ma'am, ano po ulit yon? Yes, ma'am ka dyan. Pa-refill ng juice. Ay, sige, ito po. Salamat! Thank you. Tawagin niyo na lang po ako ma'am pag may kailangan pa kayo. Okay, sige. Sino ulit I know, right? Ang cutie niya, di ba? Lalaking lalaki, Pinoy na Pinoy. Sugo ni Adonis. Tsaka kita mo yung uniform niya. Yung bandang braso, hapit, no? Nakakaloka. Nako, kung hindi lang talaga ako kasal, matagal ko nang niligawan yung lalaking yon. Char! Huy, gaga to. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Sabi ko nga, di ba, kung di lang ako kasal, kung hindi kasal. Pero aminin mo, cutie pie. Well. Sapakin kita. Yeah, medyo cute. EJ pangalan nun. Sang lupalop ng mundo nagmula. Eh, may catering business yung mister ko, di ba? Oo. Yung isa sa mga cook niya, anak niyang si EJ. Ang cutie no, bet mo. Huh? Bet mo no. Gusto mo kunin ko yung number niya? FB? Oh, langya ka, baka gusto mong idaan sa email ah. No thanks. I'm good. Ay, nako girl, hindi mo ako maloloko. Kilala na kita. Type mo, no? Bet mo si kuya, no? Shh, quiet ka lang. Pero, yes. Hindi. Kunin ko number. No! O bakit? Ano ka ba? Hindi natin gawain yun, ha? Sabi nino, girl, sa panahon ngayon, caring-caring na tayo na yung mag-initiate. Kung bet mo, wala nang arte-arte. Sige, go. Kunin mo yung cellphone number. Okay, teka. Andun sa log yun eh. Kunin ko na yung logbook ha. Wait.
Ma, okay na po kayo ni Tita Luz dyan? Oo anak, sige, dun ka na kay Ami at maglalaro pa kami ng barahan ng tita mo. Huwag masyado magpuyat, ma ha. 11:45 na. Oo na, sige. Lika na sis, siga na tayo dito sa sofa. Yung asawa mo pala tsaka baby nyo. Bukas pa yung dating. May pasok kasi si Migo, diba? Anyway, girl, halika na dito. Tara, i-message mo na si EJ. Tama ba? Anong tama ba? Wala nga kasing masama na ikaw ang mauna. Hindi yon. Ano ulit yung trabaho niya? Sumasideline nga sa catering ng mister ko. Sumasideline lang? Teka. Yun lang kasi yung alam ko. Ewan ko kung meron pa siyang ibang trabaho. Ilang taon na ulit? 26. Mas bata sa akin? 1 taon lang naman. Pwede kayang ikaw muna yung magtanong kung may iba pa siyang trabaho. Ako? Paano? Tawagan mo. Kunwari, may ipaparakit ka, ganun. Tanungin mo lang, schedule, ganun. Hala siya, ikala ko type mo si EJ. Bakit may paganyan-ganyan pa? Oo nga, type ko. Pero kasama sa ita-type ko sa kanya, kung anong ginagawa niya sa buhay. Siyempre, ayoko naman mag-entertain ng tambay lang. Sabagay. O sige, fine. Tatawagan ko na. Teka. I-speaker mo ah. Oo naman, teka. Hello? EJ, si Ate Ami mo to? Yes po, opo. Oo, nakuha ko kasi yung number mo dun sa logbook. Opo. EJ, question. Po. Ano kasi, meron akong event, possible event pa lang naman. Iniisip ko, baka baka bet mong rumakit, ganyan. Sige po. Tanong ko lang, anong schedule mo? May trabaho ka ba? Anong mga ginagawa mo sa buhay bukod sa pagsama-sama sa catering namin? Ate, pwede po ako tuwing weekends kasi Monday to Fridays po nasa trabaho ako. Ha? EJ, anong trabaho pala yon if you don't mind me asking? Sa mall po ate, clerk po ako sa isang shoe shop. May regular work naman pala. Oo. Parang po, contractual pero matagal na po ako sa kanila. Magkano sweldo mo? Charot. Sige. Basta weekend ha. Message na lang kita pag natuloy, okay? Okay po. Okay, thank you. Bye-bye. Wag ka. May trabaho, hindi tambay. Well, pwede na siguro. Anong siguro? Huwag ka na maarte, Day. Ano ngayon kung mas madatong ka? Basta ba hindi ka hinuhut-hutan, carry na yan. I-message mo na, ikaw na rin nagsabi sa akin dati, ang dami mo nang nakadate, naging jowa na may say sa buhay, o ano nangyari? Hindi rin namang happy ending, di ba? Kaya go, itry mo na, malay mo, kay EJ ka pa pala liligaya. At tinext ko nga si EJ, Popoy at Bea. Casual na hi, hello lang. Konting bola hanggang sa naging komportable na kami to share our social media with each other. And I was so surprised kasi yun na siguro ang pinaka-smooth na getting to know each other na naranasan ko. Yung mga ibang lalaki kasi is halatang best foot forward agad, nagpapa-impress, yung ganun. Pero with EJ, wala akong naramdamang kahit anong bakas ng kayabangan sa kanya. Well, hello, ano naman ang ipagmamayabang niya sa akin in the first place? Pero he was so kind, so attentive, and so appreciative. Masarap siyang kausap, walang dull moment. Akala ko ako yung parang assertive sa aming dalawa pero eventually, nabaliktad ang sitwasyon. Ako lang ang nag-umpisa pero si EJ ang nag-take over pagdating sa, well, alam nyo na, ligawan. The best term I can use siguro, Popoy and Bea, is lalaking-lalaki si EJ.
Kaya niyang dalhin ang sarili niya. Parang ako siya, minus all the financial success. Kasi simpleng salesman pa lang si EJ. Hindi naman sa minamaliit ko siya, pero ang akin lang, walang-wala pa yung trabaho niya compared sa trabaho ko. But the confidence is there. And yung pagiging mabait na tao talaga ang winning criteria ni EJ. Kaya hindi rin nagtagal, we decided to be officially together. At syempre, dahil naging kami na nga, kailangan ko siyang ipakilala sa dad ko at sa mga kapatid ko. Hoy, okay ka lang? Oo, kinakabahan lang. Ako rin eh. Well, palagi naman akong kinakabahan ever since. Ewan ko, bakit hindi mo wala-wala? Nakwento ko naman kasi sa'yo, di ba? Oo nga eh. Kaya baka ako kinakabahan. Ay, ayan. Shh. Hello, Patricia! Kuya Eman! Hello po, good afternoon. Ito na ba siya? What's up, pare? Eman. EJ na lang po. Pasok kayo. Kanina pa kayo niintay ni Dad eh. Oh, nabusog ba kayo? Sobra, Dad. Kaya dito muna tayo sa sala magkape at nang ma-relax naman tayo. Ate! Kape! Magantay ka, wala pa yung pinadeliver kong grocery. Ikaw ba, EJ? Anong hilig mong sports? Basketball din po, Tito. Minsan boxing kapag may laban si Pacquiao. Nako, ako rin ganyan-ganyan. Nahihilig lang kapag may laban yung kahit sinong pambato natin. My God! Ang tagal ng delivery, kanina pa yun eh. Iho, ano nga ulit ang trabaho mo? Sales clerk po sa isang shoe shop. Actually, baka ilipat na rin po ako sa isang sports shop na sister company. And yun din po, sumasideline din po ako sa catering nung kasi ni Patricia. Really? That's good. Cook po kasi nila yung mama ko. Cook? Opo. Abay, dapat pala next time patikim mo sa amin yung luto ng mama mo. Nako, Dad, sobrang sarap. Eto nga, tumaba na ako, kakapadala ng mama niya ng kung ano-anong ulam mo. Wow! That is so unexpected of you, Pat, ha? Dati mga dinidate mo no offense, EJ, ha? Ang ibig kong sabihin is yung, alam mo na, overrated sa taas yung sweldo. Graduate ka na dun, Pat? Sakit sa ulo, no? Well, ako naman wala naman sa sweldo yon. Initially. Pero, syempre, nasa pagsisikap. Tama ba ako, EJ? Opo. Ano bang pangarap mo pa? Bukod sa pagiging salesman, may pinag-iipunan ka ba? So far, wala pa naman po. May bahay naman na po kami. Bahay mo? Solo? Family house po. Business? Gusto mo bang mag-business? Yang si Patricia, magaling sa business. Namana niya sa akin yung talent niya sa pag-handle ng pera. Kahit itong si Eman si Mika kasi nasa healthcare industry. Pwede rin po siguro mag-business. Pero for now po kasi, Tito, sobrang busy sa shop. Malapit na po kasi magpasko kaya pinaghahandaan na namin yung holiday rush. Yeah, I understand. Pero how about future plans? Actually, Dad, pinag-uusapan lang namin ni EJ if gusto niya bumalik sa pag-aaral. Huh? Bumalik? Hindi niya kasi natapos yung course niya. Konting units naman na. 1 taon na lang. Oh. I see. Well, EJ, subukan mo. Maganda may matapos kang degree para pwede mag-apply sa higher position. Sige po, Tito. Bale, mag-iipon muna po ako ng pang-tuition. Good. Ay, andyan na yung delivery. Akin ako kunin ko. Huwag na ako na. Pat, samahan mo ako, please.
Sure ate. Sige. Wait lang, love ha. Tulungan ko na kayo. Hindi, okay lang kami. Go watch lang kayo dyan. Tara, Pat? Tara. Pat, Ate? gaano katagal na kayo ni EJ? 6 months, ate. Maaga pa. Honestly, hindi ako boto. Ate? Salesman? Ate? Wait, hindi pa ako tapos. Salesman at mukhang walang balak umalis sa pagiging salesman. My God! Are you seriously judging my boyfriend based sa sweldo niya? No! I am judging your choice based on your personal standards. Standards? Anong standards? Come on, Pat. Hindi tayo ganun ka super close pero nakita ko ang paglaki mo. I know you. Isa kang outspoken, strong woman. Kaya sa una lang kayo magiging masaya ng boyfriend mo. Pero pag nakita mo na hindi siya sumasabay sa'yo, dun kayo magkakaproblema. Aminin mo na. He's lacking something. Oo, pero he's a good man, ate. He's a perfect 10. He's a 10 pero walang pangarap. Tama? No, of course not. May pangarap siya, okay? That is... Basta! Asa na ba yung delivery? Kanina pa tayo nakatayo dito eh. Wala pa. Papasok pa lang ng village. Ha? Eh, ba't nandito na tayo sa labas agad? Wala. Gusto ko lang makipagtsikahan sa'yo. About my boyfriend? Yes. Ate, wala akong pake if mas maliit ang sweldo sa akin. For now. Again, it's not the sweldo. It's more than that. Anyway, ayan na yung delivery. Buksan mo na yung gate. Popoy at Bea, hindi naman kami sobrang yaman na ala Henry C., Gokong Wei, o Ayala. But we're blessed enough to live a comfortable life. Kaya namin kumain ng kahit anong gusto namin, bumili ng konting luho here and there, pero hindi naman kami isang empire. At kung ano man ang ginhawang tinatamasa namin dahil na rin yun sa sipag at tiyaga. Hardworking ang dad ko. Masipag at determinado naman ang mama ko. Si Ate Mika, I hated her nung umpisa kasi she hated me din. But eventually, na-realize ko na hindi lang pala talaga siya showy. Pinapakita lang niya yung love and concern niya sa akin sa ibang paraan. Sa sarili niyang paraan. Kaya nung narinig ko ang mga sinabi niya tungkol kay EJ, alam ko na concerned lang talaga siya para sa akin. Ayaw niya lang akong ma-take advantage. Pero dahil in love ako kay EJ, hindi ko siya pinakinggan. Kasi ayoko maging judgmental eh. Ayoko yung porke may pera ako, dapat mapera din yung makakatuluyan ko. Mas gusto ko nga yung nag-umpisa kami ni EJ habang hindi pa siya successful. Tapos, ako ang mag-aangat sa kanya eventually. I want to be a supportive girlfriend. Pero paglipas nga ng ilang mga buwan pa, higit 1 taon na kami ni EJ. Tsaka ko nakita yung mga issues na sinasabi ni Ate Mika. Love, gising na. Taas na ng sikat ng araw, oh. Weekend naman eh. Wala tayong pasok, tulog pa tayo. Anong gusto mong gawin today? Anong oras pala dadating yung mama mo? Okay lang ba nandito pa tayo sa kama pag dumating siya? Love, matanda na tayo. I know, baka lang kasi nakakahiya. Okay lang kay mama yun, no? Speaking, love, ayaw mo bang patigilin na sa pagtatrabaho yung mama mo? 50 years old? Retirement agad? Nasa catering business siya.
Nakakapagod yung ginagawa niya. Nakita mo ba yung kamay ni tita? Daig pa yung kamay mo. Actually, sabi nga sa akin ni Ami nung isang araw, gusto nang pagpahingahin ng asawa niya si tita. Kaya lang ayaw daw ng mama mo kasi kailangan daw niya ng income. Exactly. Oh, love, hindi ba dapat ikaw na yun? Hindi ba dapat ikaw na yung kumikilos para sa inyo dito sa bahay? Love, hindi si mama yung tipo na kailangan kong ibalik sa kanya yung mga ginastos niya sa pagpapalaki sa akin. Ewan ko sa upbringing mo, pero sa akin kasi hindi uso yung toxic Pinoy trait na iahon sa kahirapan ng pamilya. Well, una sa lahat, hindi naman kami mahirap na mahirap. Tumutulong naman ako sa gastusin dito sa bahay. Paano yung mga kapatid mong nag-aaral pa? Isa na lang naman. Yung isa naghahanap na ng trabaho. Pero ang point ko, Pat, okay lang kami. Hindi kami sobrang mayaman pero sakto lang. Hindi kami magugutom. Okay ka na sa ganyan? I mean, ayaw mo bang mag-level up? Ayaw mo ba tapusin yung course mo? Pwede kita tulungan sa tuition fee mo. Love, umamin ka nga. Gusto mo ako mag-aral ulit para mag-level up ako o para medyo gumanda naman yung status ko next time na ipakilala mo ako sa iba? Both. Wow. Oo, tama. Both. Kasi una, mahal kita kaya gusto ko gumanda pa ang buhay mo. At pangalawa, yes. Meron part sa akin ang parang nababother every time nalalaman ng ibang tao na ako na isang successful career woman na may 2 business on the side is in a relationship with a simple guy. Simple guy? Yung hindi sing intense ng ginagawa kong career path. Gets? Kinakahiya mo ko? Hindi. Pero I know you could do better. O baka naman you could do better. Baka gusto mo yung big time, di ba? Parang napanood ko na tong ganitong eksena eh. Oo nga eh. Ang cliché, no? Ang tipikal ng eksena. Pero eto, seryoso EJ. You really could do better. Hindi ko lang sure bakit ayaw mo. Anyway, tapusin na natin dito yung conversation. Huwag tayong mag-away. Magtitimpla muna ako ng kape tapos gumayak na tayo at mamasyal tayo somewhere. Sayang ang weekend. Oh anak, akala ko kasama mo si EJ. Kailangan ko ng mama niya ng tulong sa isang event ngayon, ma. Kumain ka na ba? May daing na bangus dyan sa kapakbet. Busog pa ako sa kape. Oh, anong problema? Parang bagsak yung mukha mo. Ma, question. Okay lang ba si EJ sa'yo? Okay. Paanong okay? I mean, boto ka naman ba sa kanya? Oo naman. Ang bait-bait ni EJ Mas mabait pa sa'yo. Paano kung siya na yung mapapangasawa ko? Ay, ba't ang tagal sumagot? Hindi kasi, sure, okay naman. Again, like I said, mabait siya at nakikita ko namang inaalagaan ka niya. Bakit anak? Ito na ba yung part na sasabihin mo sa aking buntis ka at magpapakasal na kayo? Ma, syempre hindi, no? Alam ko, hindi ka naman pabayang tao eh. So, anong problema? Hindi kasi, lately ma, parang napapaisip ako. Parang meron akong inaantay na mangyari na hindi ko ma-explain. Anong iniintay mo? Si EJ? Ano bang meron? Okay naman kami, ma. Kaya lang napapansin ko kasi na parang wala pa siyang care about the future. Usapang future pala ito eh. 1 year and 4 months na kami. Pero inaantay ko kasi siyang kabahan na for the future. Pero, alam mo yun, same pa rin siya. Wala siyang ipon, ganon. Meron, pero ang bagal. Like sa isang buwan, 1,000. Swerte na 2,000. Pero wala naman kasi siyang iba pinagkakagastusan kundi tubig sa bahay nila. Nak, ano bang gusto mo? Singlaki ng ipon mo? Magkaiba kayo ng trabaho Hindi naman, ma. Siyempre hindi.
Pero, masaya na kasi siyang ganyan. Alam mo yung ganong senaryo, sinusubukan ko na ngang magparinig o magparamdam ng gusto kong mangyari pero parang wala eh. Ilang taon na ba siya? 27 na. Bata pa kasi anak. Wow ma, 1 taon lang tanda ko sa kanya. Anong magagawa natin kung magkaiba yung kinalakihan ninyo? Huwag ka munang masyadong ma-pressure anak. Malay mo, pagtungtong niya ng 28, doon na siya biglang magbago. I-enjoy mo muna yung relationship ninyo. Huwag mong i-expect na kung ano ka, ganun din siya. Bigyan mo lang ng time. Paano pag wala pa rin? Tinagsayang lang ako ng oras. Hindi naman. Nak, bakit ka ba nasa relasyon na yan, ha? Hindi ba dahil mahal mo? Oo nga ma, pero... Hindi ka naman nandyan para sa isang business deal, di ba? Ano kung habang buhay maliit ang sweldo niya? Okay lang naman siguro. Pero sana kahit effort man lang. Kanina nga na-open ko ulit yung convo pero eme pa rin siya. Gusto mong hiwalayan? Siyempre hindi ma. Yun naman pala Easy lang anak. Eventually, magbabago din siya. May mga lalaki talagang ganyan. Gusto mo nang mag-enjoy. Kung sakaling dumating yung time na kailangan nyo na talagang mag-settle down, tapos siya ganyan pa rin, ikaw na ang mag-decide. Hiwalay o ikaw ang magiging provider. Babae ang bubuhay sa pamilya. Uso na yun ngayon. Popoy at Bea, I'm okay kung sakaling ako nga ang magiging breadwinner sa future family ko. Wala namang kaso sa akin yun Kaya ko yun. And it's actually empowering. Ang kaso nga lang, ayoko naman yung ako lang ang nagsisikap. Pagdating sa partner, ayoko ng tagasunod. Gusto ko yung sabay kami. Kaya nga partners, di ba? I want him to give the same effort as I do. Sa kahit anong bagay. But with EJ, ito sa totoo lang, he is a 10. Pero walang ipon. He has all the good traits of a perfect boyfriend and husband, pwera lang ang magkaroon ng pangarap. Money comes and goes lang sa kanya. Komportable na siya sa kung ano ang meron siya. Hindi niya goal ang umangat sa buhay. Hindi niya goal ang pagre-retire rin sa pagtatrabaho yung mga magulang niya. Hindi niya goal ang eventually ay makabili ng sariling bahay. Hindi niya goal ang maging successful sa career or kahit sa business. Parang what you see is what you get. Sinubukan kong hikayatin siya na ma-develop pa yung kaalaman niya sa sales and marketing o di naman kaya sa business. Pero ramdam kong ayaw niya talaga o wala siyang gana, walang interes. At mahirap yun, Popoy at Bea. Mahirap hilahin pataas ang isang taong ayaw naman magpahila. At yon ang dilema ko ngayon. Should I wait until he change? Or am I just wasting my time? I love him, but I know his lifestyle will be a very, very big issue eventually. Lalo na kapag papalapit na kami sa edad na dapat naghahanda na nga kami for the future. Please let me know your thoughts, Popoy and Bea. Siyempre sa mga kamorkada na rin natin. Maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo sa pakikinig sa kwento ko. God bless at sa buong team ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Pat. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR. Wala kong pake.
20 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon, mga kapamilya, at yan na nga po ang pagtatapos, pero pag-uumpisa na rin ng pagtatanong naman sa atin ng ating letter sender na si Pat, di ba, na strong, independent woman na na-in-love sa isang katulad ni EJ na mabait naman, maayos na mga karelasyon, kaso medyo yung foresight niya nandito lang sa banda rito. Hindi malayo yung tingin niya sa future. 'Di ba, Bea? Oo. May slight delay ata ako ng bonggang-bongga. Meron. At alam mo, hindi lang si Pat ang hirapan, pati tayo mga kapitada. Bibigyan niya tayo ng isang malaking problema sa ating ang pinasa tuloy ang dilemma. Na ito nga, medyo medyo, excuse me Bea, pero medyo malabo yata yung dating ng linya mo, nagpuputol-putol. Pakiayos mo muna yan. Okay, mag-in and out ka muna. Alright, okay. Ayan. Pero doon sa naintindihan ko, sa sinasabi ni Bea, no? Kumbaga parang nag-open din ng itong si Pat para sa marami sa atin na nag-iisip na to settle down. 'Diba, na ito ay mga legitimate questions, 'diba, na mahal ko naman siya. I mean, emotionally, I feel great, I feel blessed na kasama ko itong taong to, nga lang yung mga plano sa buhay, 'di ba? Not necessarily money, 'di ba? Money matters, not necessarily 'yun ang problema. Para bang hindi kayo dun magkasundo, 'di ba? Parang hindi kayo hindi pa nararatel yung partner mo, medyo mahirap nga po 'yan. 'Di ba? Kaya kayo, kumusta ba ang inyong mga partner ngayon? I'm not saying na syempre parang business investment ang inyong mga partner na makakatuwang natin sa buhay, 'di ba? Hindi naman sa ganun, pero yes, investment sila, emotional investment, 'di ba? Para i-inspire tayo, para mahalin tayo, para isuporta tayo, 'di ba? Support system, 'di ba? Ang ating pero alam mo, ang hirap din kasi sa tao. Okay, napakahirap po sa tao na tignan na yun yung ginagawa niya while alam mo na kaya niya pang i-push, 'di ba? Pataas yung level niya. 'Di ba? Kesa nandun lang siya, nandiyan. Alam niyo yung meron kayong kakilala, kapatid, kaibigan na alam niyo may talent, pwede niyang gamitin, ayaw gamitin. Alam niyo kaya niyang gawin ito better than anybody, pero ayaw niya lang gawin. 'Di ba? It's just that hindi siya parang okay, wala akong pakialam, di gawin niyo. Tinatamad ako 'di ba? Not necessarily tamad lang din. Kumbaga hindi lang siya ganun ka paano ba matatawag dito? Ka-proactive, 'di ba? Doon sa kanya mga talents, sa kanya mga skills. Kumbaga na ikaw mismo alam mo kasi may ibibigay may ibubuga. What's keeping you? 'Di ba? What's stopping you? 'Di ba? Bakit ayaw mong gawin? Para to sa'yo, para sa atin to. Nakakainip na mga tao. Tama ba, Bea? Alam mo, correct. At saka for someone na katulad niya, Pat, parang deal breaker yun eh. Kasi, halimbawa, si Pat, ako to, na alam mo yun, full force, ratsyada. Tapos, ikaw na, alam mo, ramdam ko naman na pwede mo akong sabayan. 'Di ba? Dalawa tayo, yun, tulungan tayo for hindi na para sa sarili natin, para sa future natin. Pwede mo kung ako yung maging future mo. Tapos sabay, alam mo yun, parang sabay ninanamnam mo yung pagiging chill mo. Kumbaga, nakakagigil po yung ganun eh. Like, you could have done so much better. You could be someone better than you. We're not saying, Popoy naman na yung mga ganyang trabaho, yung mga salesman, yung mga ganyan-ganyan. We're just saying na lahat kasi, Popoy, alam mo, halos lahat ng taong kilala natin gustong umangat sa buhay. Na ang daming na hindi lang nabibigyan ng opportunity, hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. Pero eto pa, ang isang pangalan nito, ang isang EJ, na eto na nga,
bigyan ka na nga ng option, ng pagkakataon. Gusto ko na nga tulungan ng jowa mo na gusto mong tapusin, yung mga gusto mong tapusin sa school, or gusto mo pa ng ibang trabaho, I can help you find a higher paying job or something like that. Pero naman, ikaw na mismo yung tumatanggi sa opportunity, sa biyaya. Kaya nakakaloka yun eh. Parang, gusto mo, sana sa iba ko na lang bigay yung opportunity. Kasi ikaw, tinatanggal. Yun yung nakakaloka. Yan. So lumabo na nga lumabo yung audio ni Bea, no? Pero nakuha naman natin ng malinaw at medyo masakit sa tenga yung ilan. Yung ilan sa kanya mga sinabi. Kasi po nakadita si Bea, taga Maynila ho yan. Brown out na naman sa kanila. Ha? Nasa capital ng Pilipinas yan, si Bea nakatira. Pero brown out na naman sa inyo? Bihira naman. Bihira. Pero ganyan, ano, tama, yung mga sinabi ni Bea nandyan na pero ayaw, tamad ba? Hindi naman siya tamad. Gusto niya lang, nandun lang siya. I mean, dun sa comfort zone niya. Yan. And speaking of comfort zone, ayan, marami sa atin, ano, ang medyo takot talaga, Bea, na umalis doon sa ating comfort zone. Kasi sanay na tayo dito, alam na natin, ang pasikot-sikot dito. At kapag umiba tayo, kumbaga baka mag-fail tayo kasi mind you ang mentality nitong si Pat ay she's not I don't think she is as aggressive pagdating sa relationship nila. No, napaka-ano niya nga napaka-considerate niya as a partner. 'Di ba, nagtatanong siya, nagdi-discuss sila, which is tama yung tamang pakikipag-usap. Mahirap kasi if you're trying to twist someone else's arms o pinagpipilitan mo na kailangan ganito ka, kailangan ganyan ka, ito ang gawin mo. Pagka hindi mo ginawa, hindi ka magiging successful. Hindi ganun si Pat. 'Di ba? Kaya napaka-considerate niya as a partner. Parang she's just helping you realize some things na baka hindi mo nakikita to. Kaya mo naman to, but ayaw mong subukan? Ayaw mong tulungan kita? 'Di ba? May mga ganyan. So sa parting yun, talaga nakakatulong naman. And she's doing her part as a partner dito kay EJ. Kaya nako Pat, sabi mo nga 1 year and 1.5 years na sila, no? Ayan, nag-iisip-isip na. Alam mo, maintindihan ko pa kung magsasabi na sige, dahan-dahan lang ako sa gagawin ko. Kumbaga, umusad ka lang sa buhay at your own pace. 'Di ba? Meron kasi yung iba, Bea, dahan-dahan, pero sigurado naman ang bawat hakbang. Pero kapag ka ganito na nasa marrying age ka na, ilang taon na itong si EJ? 27 years old. 27 years old. Kumbaga, ang dami mo ng mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak na medyo lumevel up na rin sa buhay at yun yung mentality nila. At ikaw parang, sige, mauna na kayong lahat dyan, bahala kayo dyan. Yung, kumbaga, the manana habit. Kumbaga, hindi ka tamad, pero napaka-passive mo. 'Di ba? Parang, sige, may opportunity. Ito, merong lumalapit sa akin, sa'yo na lang. Pinamimigay mo sa iba eh. 'Di ba? Ang opportunity, nauubos yan. 'Di ba? Minsan kakatok, minsan makikita mo. Pagka hindi mo kinagat, may ibang kukuha niyan. 'Di ba? I think yun yung sinasabi nitong si Pat. 'Di ba? Na ang dami mo nang pinalalampas na opportunity. When you're older, mas pakonti ng pakonti yan. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung magaling ka dyan sa craft mo, kung ano yan, sa sales yan, sa marketing, sa painting, sa kung ano pa man, 'di ba? Kung magaling ka pero matanda ka na, teka, pipili na ako ng mas attractive, lalo na sa sales. Yung mas attractive, mas bata, mas alam yung mga bagong ano ngayon. Maiiwan ka. Yun yung punto dito ni Pat. Pero eto na nga po, Poy, ang mahiwagang tanong. Ano ba ang gagawin niya? Should she stay and wait? Paano kung nag-antay siya pero bandang dulo-dulo walay pa rin? Or alam mo yon, habang maaga pa, kasi totoo lang, a year, maaga pa yan. Habang maaga pa is, alam mo yon, agapan na niya. Kasi eventually, mauuwi din sa bonggang-bonggang away. Ako, to be completely honest, Popoy, ang hirap. Ang hirap. Kasi gusto mong maging mabuting tao at magstay sa relationship para bigyan ng pagkakataon yung taong mahal mo, di ba?
Pero at the same time, nakakatakot din i-risk na, okay, magsistay ako dito for how many years and then by the end of the day, wala rin pala akong mahihita sa'yo. You're going to stay the same. So parang ang feeling ko tuloy, I wasted 5 years with you. Diba? So, ang hirap. Yes. Ako hindi ko alam anong mapapayo ko. Ang hirap eh. Ang hirap gumawa ng... Alam mo, pero para sa akin, sige, punta na tayo. Bago tayo magpayo, ito muna, basa muna tayo ng ilan sa mga mensahe ng mga kapamilya natin kanina. Ay, gusto ko lang rin na i-commend si Ate Mika. Di ba si Ate Mika na akala natin magsusungit lang all throughout sa story, sa buhay ni Pat. Yung akala natin kontrabida, pero may point siya. Diba? Legitimate yung point niya na, uy, teka medyo may nakikita ako, kapatid ko, masungit lang akong umatake sa'yo, pero nako, tingnan mo yung jowa mong yan, ha? Yung mga kapamilya tayong ganyan, na hindi ko i-sugarcoat yung mga sasabihin ko, yung mga nakikita ko. I-real talk kita para alam mo yon, maintindihan mo ano yung punto ko agad-agad. Minsan okay yung mga ganyan. Ito. Sabi ni Lore Sherpay Ramirez, girl, kung mahal mo ang isang tao, handa mo pa rin siyang mahalin at tanggapin kahit ano at sino pa siya. Mabait naman itong si EJ, mahal na mahal ka, mahal mo rin, pero parang minamaliit mo siya. Kung mahal mo, hindi mo kinukontra. Sa ginagawa mong yan, para mo naman siyang kinukumpara sa'yo. Charot lang naman yon. Pero yun yung sabi ni Lore Sherpay Ramirez. In a way, alam mo, hindi naman masamang ikumpara, 'di ba? Pero sabi ko nga kanina, very democratic naman kung makipag-usap itong si Pat. Hindi niya naman kinukumpara yung sarili niya na ako nakapagganito na, nakapagganyan. Ikaw wala pa. No, hindi niya naman sa ipinamumukha yun. You don't even have to say that. 'Di ba? Alam yun nung partner mo. Pero kailangan nga hilahin mo siya. Kumbaga, ito nagawa nga namin ng nanay ko. Halika na. Oo, halika na. Mag-ano ka na rin. Subukan natin. Ayoko, next time na. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede yung ganun ka-passive. Diba? Sabi nga ni Erica Clemente, EJ, give it a try. Ano tong grab the shot? Shot mo na raw. Shot mo na. Grab the shot. Ayan, shot mo na. Ganun ba? Ito. Give it your best shot, siguro. Si Jimaribel Beltran, sabi niya, my 2 cousins are like that. They are the ones who provide for their family working far from them, while their husband is at home staying and waiting for blessings monthly. Sucks. Alam mo, ibang ibang pa yun, ipausapan pa yung ganun po pa, yung pag-asawa pa. Ipausapan pag mag-asawa na oo Pero hindi, eto, sabi ni Angela Yala, kung ako girl, give your partner a chance or possible din na i-adjust mo yung expectations mo ng bahagya. Let him do what he can and at least mag-push siya sa paraang alam niya, but don't force him. Yun nga, hindi naman natin pinu-force. Pero tama Popoy, i-adjust mo yung expectation. When you say adjust mo yung expectation, babaan mo na lang din yung standards mo sa relationship nyo. Ganun ba yun, Angela? Yun ba yung gusto mong iparating? Parang hindi ko bet naman yun na ako mag-a-adjust sa kabagalan ng buhay nitong si EJ. Alam mo, Bea, maintindihan ko pa kung sumusubok si EJ. Diba? That's the key. Diba? Kung sinusubukan, if he is taking your advice. Diba? Kasi hindi naman lahat din na naging successful ka at sinabi mo sa isang tao na feeling mo magagaya lahat ng mga Bea, diba? Lahat ng mga successes na nakuha mo. Diba? Basta gayahin mo to, makukuha mo yan. Halimbawa na lang, yung mga Golden Dove Awards na yan, yung mga nasa likod ko. Maiyabang ko lang, ano? Diba? Hindi naman porke pagka ginaya mo yung style ni Popoy, magkakaroon ka niyan. Hindi. Diba? What we're talking about here is give it a try. Subukan mo. Diba? Ngayon, kung hindi talaga ubra, subok ulit sa ibang paraan. Sa ibang, anong tawag mo rito? Sa ibang pagkakataon. Diba? O sa ibang lugar kung saan ka magaling. Ganun yun
'Di ba? Pero wala nga kasing effort dito kaya EJ. At ngayon nga na kumakatok na sila doon sa paglagay sa lugar na magulo o yung pag-aasawa, hindi ho buhay na tahimik 'yun, ha? O buhay na magulo 'yan. Maingay ang mag-asawa. Ayan, hindi ho lumagay sa tahimik 'yan. Ayan, ano yan kumbaga Bea, kailangan hindi naman puro bait lang. Hindi puro bait lang, hindi puro pagsisilbi lang sa'yo, 'di ba? Hindi lang 'yun kailangan may diskarte rin sa buhay. Ganito na lang isipin nyo. Sige, may pera ka ngayon, may investment ka, dahil mahal mo ang isang tao, nagtiyaga ka, pero hindi siya marunong dumiskarte. Papaano kapag ka nagkasakit ka? 'Di ba? Papaano kung kailangan mong itigil ang lahat ng mga pinagkukunan mo ng kayamanan ng pera ngayon? 'Di ba? Dahil nagkaroon ka ng medical condition. Paano 'yun? May mga anak pa kayo. Hindi marunong dumiskarte yung partner mo, pero mahal ka niya, aalagaan ka niya, 'di ba? Napapainom kayo ng gamot. Saan kukuha ng pambili ng gamot kapag hindi siya marunong dumiskarte sa buhay? 'Di ba? That's the point. 'Di ba? Kaya kailangan as early as now, bago kayo pumasok sa stage na 'yan ng pag-aasawa, malinaw dun sa partner mo na what happens to us if I lose all of these. 'Di ba? Yun kailangan malinawan. Kaya mag-usap kayo. Para sa akin, ito na yung payo ko, Pat, sa inyo ni EJ. Mag-usap kayo at i-example mo sa kanya yun. Papaano kapag nawala yung businesses ko, na na-invest ko, at yung trabaho ko. I mean, ikaw mismo, titigil ka sa pagtatrabaho kapag ka nagbuntis ka, malilimit yung budget ninyo. Tapos kanina nga, nagbigay ka pa ng figures kung magkano lang ang naiipon ni EJ sa isang linggo dun sa mga ginagawa niya. Tatrabaho naman, hindi naman tamad 1,000. Sa gatas pa lang, ubus yan, Brad. May diaper pa. 'Di ba? May diaper pa, meron pang pulbos, meron pang sabon na pang baby. Paano kung lactose intolerant pa yung bata? Special na gatas pa yung bibilin mo. Mas mahal yun. 'Di ba ganun yun 'di ba? Iyon ang sinasabi natin. Alam mo, Popoy, saktong-sakto yung sinabi mo na yon. Kasi isang kamarkada natin, si Zai Asodnem, tinatanong niya, paano ba sasabihin sa partner yung gano'n nang hindi siya ma-offend? Ayan na, yung example. Bigyan mo ng mga scenarios na pwedeng mangyari kapag hindi niya enough yung game niya when it comes to livelihood. Real talk lang naman. At make sure, Iza, na kalmado ka. Hindi kayong parang hindi kayong parang nangmamata. Kalmado at mabait yung ng pagkakasabi mo. Tsaka alam mo, ito po yan, meron ako nakita dito, dalawa sa mga kamarkada natin, ang ganun na experience na binigyan nila ng chance pero dulo-dulo, walay pa rin. Si Kumaring Rose. Yeah. Sabi niya, naghintay. Based on my experience, I gave chances na mag-push sa future pero wala talaga. Kaya, bye-bye. Ganon. At si Joshua Pacho, relate ako, Kuya Popoy, Ate Bea, yung tipong nagre-rely na lang siya sa'yo. Kaya almost 2 years siyang sinubukang magkaroon ng pangarap sa buhay pero wala pa din. So, talaga mahirap kapag kaayaw ng isang tao. Kahit anong gawin mong tulong, payo, whatsoever paghila. Pag ayaw magpahila, hindi talaga sila tataas o aangat kasabay mo. Yes. Oo. Ayan. Kaya naku, kanina habang nag-aano tayo, merong nag-send ng Bea, sino ba yung nag-send sa atin ng $15, no? $15. Etong si Nathaniel Liban. Ayan, pabati ako everyday listening. Pakinggan ko po bukas tong kwento. Tulog na po ako. 3 a.m. pa po. 3 a.m. pa po gising ko. Yan. Pero alam mo, Bea, mas bibigyan natin ng hustisya yung pagbati mong yan kasi nagputol-putol yung greetings mo. Ako ang babati kay yan si Asa na nga yun? Kalimutan ko. Wala na naman sa akin dito. Si Kwan, si Nathaniel.
Yun, si Nathaniel Liban. Ayan, thank you, thank you. Oo. Salamat. Oy, ito, meron lang isang magandang point to consider also para kay Pat at sa mga katulad ni Pat. Sabi ni Trina Loresca, for me, kailangan nyo mag-usap ng dalawa ng malalim. Dapat kasama ka sa plano niya, pero the way na nakita ko kung paano i-treat ni EJ yung family niya, I don't think na mag-jive kayo kasi wala siyang plano. Totoo, Bea. Isa pa yan. Isa pa yung puntong yun. Ano lang raw yung responsibility nitong si EJ sa bahay nila? Tubig. At nade-delay pa. Oh, nade-delay pa. At mainit pa ulo kapag hindi nabayaran yung wifi. Yung nanay niya, no ano? Wala na. Dinagdagan ko na lang. Pero di ba? That's ano. It's Si Pat, ginawa ang lahat para matulungan yung mommy dun sa pangarap. Pero etong si EJ, hinayaan lang yung magulang. Sige, kaya nyo yan. Trabaho lang kayo dyan. Tsaka yung Bea, yung katwiran ni EJ kanina hindi ko nagustuhan. Hindi kami pinalaki para ibalik sa kanila yung mga pinaghirapan ng mga magulang namin. Hindi kasama yan sa orientation namin bilang mga anak. Well, that's a dangerous orientation. Medyo red flag yan. Hindi maganda. Teka lang. Kasi kung yan ang ituturo mo sa anak mo, ay nako, mag-ready ka ng malaki-laking retirement money. Kasi ikaw ang gagastos sa sarili mo. Ibig sabihin niya, kapag ka nag-asawa ka na, may sarili ka ng pamilya, kung di ka man mag-asawa, basta napatapos na kitang pag-aaral, umalis ka na rito, bahala na ako sa buhay ko, wag mo akong pakikialaman. Magkasakit ako, yun lang. Wag mo rin akong pakialaman. Mahirap yan. At dahil dyan, Popoy, ihahabol ko na, I therefore conclude, Pat, wag na. Okay na yung 1 taon kalahati. Pwede na yun, Pat. Medyo medyo mag-lie-low ka na, Pat. Kasi feeling ko, meron ka pag makikita na masihigit kay EJ. Hindi financially, pero when it comes to values, morals, and alam mo yon yung perspective sa buhay. Kaya alam mo, Pat, na, alis na tayo dyan. Yun yung mga yun yung mga isipin mo ngayon. Diba? Okay lang ba na gano'n ang orientation mindset nitong si EJ ngayon? Kung ayaw mo ng pamilya na gano'n, hindi si EJ ang partner para sa'yo. Hindi sa sinisiraan namin siya. Sabi nga, merong chance mag-usap kayo ng masinsinan. Okay? At doon, maglabasan kayo heart-to-heart talk. Okay? Ayan, kaya naman maraming salamat din sa magagaling nating mga dramatista na nagsipaganap for today. Ayan. O diba nga, kompleto sikados. Maraming salamat. Kay Patricia, ginampanan ni Kenneth Ancero ang nagbabalik. Si Pudrakel, si China Pops yan ha. Si Mudrakel, si Jamie Rubio yan. Si Kuya Eman, Dan Capuchon. Si Ate Mikang Socialera, Cindy Bacena. Si Carl Chan Palma yan. Si Ninang Beth na maraming datong. Si DJ Jack. At maraming jowa. Daming jowa. Huwag ang banti. Ayan. At si Aki, ako po yan. At yung driver tenant, naku, gamit na gamit. Makoy Marcos tayo dyan. At si kaibigang TJ Bettina, si Ralph na bastos, Jag Kamat. At si EJ, eto Warley Alagaw. At ako po pala yung na-stress, nakalimutan ko. Ako po pala yung na-stress dito sa storya ni Patricia. Siyempre nag-edit si Joko Loco. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so very much. Muntik na pong hindi magkasya ang lahat ng mga cast ng mga nagboses sa ating story for today. At natutuwa rin po kami. Kanina ba nagtutuloy yung kwento nitong si ni Pat. Napakarami rin mga nakikinig sa atin sa both sa YouTube and sa Facebook Live natin. Thank you so very much. Ulitin po natin ito next week, okay mga kapamilya? At syempre, dahil papasok na naman tayo sa weekend, pwede niyong panoorin ang mga replays na inyong mga na-miss sa Facebook, sa YouTube, at ganun din sa Spotify. Kung hindi niyo na mapapanood, mapapakinggan sa Spotify, Dear MOR, the podcast, 200 plus thousand streams na lang. Hindi, 200,000 streams na lang. 14M na tayo.
kaya Mas ratsadahin yun yan. makatotohanang ma-achieve yan, Bea, kaysa dun sa 433 na nanalo sa loto. Oo, mas makatotohanang paniwalaan to. Eto, Ito talaga wala pa- pinakinggan. Yun, di ko alam kung ano nangyari dun. Yan. Di nga ako tumaya dun. Baka naku. Ayan, 2:45. Yan na po ang ating tamang oras, mga kapamilya. Happy weekend po sa inyo, no? At syempre, nakasama niyo po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, ang napaka-shikep for today's video, gorgeous Bea po. Ayan, at ang lagi namin paalaala ay stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please, stay happy.